Magandang araw, this is Jewel at ako ang inyong makakasama sa inyong bagong Go-To Weekly News Recap to stay in the loop. Balikan natin ang mga balita nitong nagdaang linggo. Naging generally peaceful ang kilos protesta laban sa korupsyon sa Luneta Park at People Power Monument noong linggo, November 30 kasabay ng pagdiriwang ng Bonifacio Day. Ayon yan kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo sa panayam ng DZXL News. Tinatayang 3,000 individuals ang dumalo sa liwasang Bonifacio at Luneta Park, base sa datos na inilabas ng Manila Public Information Office. Mahigit kumulang 5,000 naman ang dumalo sa People Power Monument ayon sa QCPD. Bahagyang nagkaroon ng tensyon sa bahagi ng Luneta matapos na hindi payagan na makapag-set up at makapagprotesta ang ilang grupo dahil wala umano silang permit ayon sa MPD. Matapos ang programa sa Luneta, nagmarcha patungong Manjola ang mga grupo kung saan personal na binantayan ni SILG John Vic Remulla ang pagtitipon. Sa kabuuan, tinatayang mahigit 90,000 ang nakibahagi sa malawakang kilos protesta na isinagawa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang Bacolod, Iloilo, Tacloban at Iligan. Sa nalalapit na pagtatapos ng taong 2025, ibinida ng Office of the Vice President ang kanilang mga ipinatupad na programa para sa buong taon. Mula sa year-end report, inisa-isa ni VP Sara ang mga serbisyong inihatid ng kanyang opisina mula medical at burial assistance, disaster relief program at pamimigay ng bigas, pagbabago campaign, paglalaan ng negosyo at libreng sakay. Sa kabila ng kontrobersyal na confidential funds, nakakuha ng unqualified opinion mula sa Commission on Audit ang OVP ngayong taon. Bandang dulo ay nangako naman si VP Sara na ipagpapatuloy ang transparent na serbisyo publiko kung saan iginiit niyang patuloy niyang lalabanan ang umano'y kasakiman ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ngayong linggo sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-livestream na ang ICI ng pagdinig nito, habang isa pang commissioner ang nag-resign. Ang session ni Laguna 4th District Representative Agaraw ang nilive ng ICI matapos itong pumayag, habang ang ibang inimbitahan tulad ni Pasig Lone District Representative Raman Romulo at ni Bulacan 1st District Representative Danny Domingo ay pinagbigyan pa rin sa executive session. Huwebes nang isiniwalat naman ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson na stress ang dahilan ng kanyang pagre-resign bilang ICI Commissioner. Sa parehong araw, voluntaryong humarap sa ICIC House Majority Leader Representative Sandro Marcos para sabihin ang kanyang nalalaman sa posibleng makatulong sa investigasyon ng komisyon. Habang si Davao 1st District Representative Pulong Duterte ay tumangging magpakita dahil ang komisyon ay political agenda lamang aniya ni Pangulong Bongbong Marcos. Malapit na ang mga pating at balyena. Yan ang siniguro ni DILG Secretary John Vic Remulla sa publiko tungkol sa mga sangkot sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Sa press briefing ng Malacanang, sinabi ni Remulla na bigyan lamang ng sapat na oras ang ombudsman at sasampahan nito ng kaso ang mga sangkot sa korupsyon na may reasonable certainty for conviction. Samantala, posible namang humarap sa kasong direct or indirect bribery, corruption of public officials, plunder at iba pang administrative sanctions, sina dating Senator Bong Revilla Jr. at 10 iba pa kasunod ng case referral ng ICI sa Ombudsman. Binatikos muli ang DTI matapos ang pahayag ni Secretary Cristina Roque na kasya na raw ang 500 pesos para sa Noche Buena ng isang pamilya. Isa sina Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at Artikulo 11 Convenor Calio de Guzman sa nagbahayag ng kanilang pagkadismaya sa mensaheng ito ni Roque. Anila nakaiinsulto ang pahayag na ito dahil tila wala umanong malasakit ang DTI sa taong bayan. Pinalagan din ito ni Vice President Sara Duterte at sinabing matagal nang hindi kasya ang 500 pesos para sa Noche Buena ng isang pamilya. Binigyan linaw naman ni Roque ang kanya naging pahayag at humiling sa taong bayan na pakinggan muna ang kanyang paliwanag. Aniya, ang 500 pesos ay kakasya lamang sa isang pamilyang may 4 na miyembro. Mag-iisang buwan ng absent sa Senado si Senator Bato de la Rosa mula nang mapaulat na may arrest warrant ito mula sa ICC. Wala rin itong ipinapadalang formal letter sa komite at kay Senate President Tito Soto kung bakit ito absent. Ayon kay SP Soto, hindi okay para sa kanila ang hindi pagsipot at bigong pagdepensa ni Senator De La Rosa sa 2026 budgets ng government agencies na inassign sa kanya ng Senate Finance Committee. Bunsod nito, si Senator Sherwin Gatchalian na ang nag-take over sa budget duties ni Senator Bato.
Sinabi rin itong walang no work, no pay rule sa kanilang mga mambabatas. Meow no more sa Kongreso matapos suspendehin si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga nitong Lunes dahil sa mga kontrobersyal nitong post sa social media. Nasa 249 na mga kongresista ang pumabor sa 60-day suspension na rekomendasyon ng House Ethics Committee habang 5 ang hindi sumang-ayon. Isa sa nag-no si Batangas Representative Leandro Leviste na kumwestiyon sa pag-una pa umano ng Kamara sa suspensyon ni Barzaga kaysa sa pagpapanagot sa kapwa nila mambabatas na dawit sa flood control projects. Sa palugit na 24 oras, binura naman agad ni Barzaga ang 24 na social media post na pinabubura ng House Committee on Ethics and Privileges na dahilan ng kanyang suspensyon dahil sa disorderly conduct sa Kongreso. Suspendido man ay ipinunto rin ng mambabata sa kanyang Facebook post na unethical lang umano para sa Kamara ang kanyang mga pahayag laban kay PBBM, ngunit hindi aniya sinabing hindi ito totoo. Sinampahan na ng kaso si Sara Diskaya at ilang DPWH officials ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa inilabas na video report ni PBBM ngayong Biyernes, nadiskubre aniya ng pamahalaan ang halos 100 million pesos na halaga ng ghost flood control projects sa Davao Occidental. Ang naturang mga proyekto na award umano sa St. Timothy Construction na pagmamay-ari ng mga Diskaya. Nahaharap sa kasong malversation through falsification at paglabag sa kasong RA 3019, isang non-bailable na kaso sa Office of the Ombudsman, si Sara Diskaya at ilan pang mga DPWH officials. Samantala, nagsagawa naman ng tree planting activity ang Radio Mindanao Network at RMN Foundation sa ilalim ng Lingap Kalikasan Project nito. Ang naturang aktibidad ay ginawa sa Angat Rainforest Watershed, Barangay San Mateo, Norzagaray, Bulacan ay pakikiisa sa International Volunteer Day at National Volunteer Month. Katuwang ng proyektong ito ang DZXL News, IFM 93.9, DWWW 774, RMN Marketing and Media Ventures, DNR at marami pang iba. At yan muna ang mga pangunahing balitang tumatak ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Jewel, keeping you in the loop.